Sa isang maliit na bayan, may dalawang pangunahing tauhan, si Aling Nena, isang tindera ng prutas, at si Mang Juan, isang mamimili. Ngayon, tatalakayin natin ang mga salik na nakakaapekto sa supply at demand at kung paano ito maresolba. Magandang umaga. Bili na kayo ng mga sariwang prutas. Magkano po ang 1 kilo ng mangga, Aling Nena? Ang demand ay ang dami ng produkto na nais at kayang bilhin ng mga mamimili sa isang takdang presyo. Ang supply naman ay ang dami ng produkto na handang ibenta ng mga tindera sa isang takdang presyo. Maraming salik ang nakakaapekto sa supply at demand. Bakit po tumaas ang presyo ng mangga na iyon, Aling Nena? Naku, Mang Juan, dahil po sa bagyo nasira ang maraming puno ng mangga. Kaya't bumaba ang supply. Ang kalikasan ay isang salik na nakakaapekto sa supply. Kapag may kalamidad, bumababa ang supply ng produkto. Paano ito maresolba? Maaring magtanim ng mas maraming puno o mag-import ng mangga mula sa ibang lugar. Kaya pala, paano naman po kung tumaas ang demand? Kapag panahon ng Pasko, maraming bumibili ng prutas para sa handaan, kaya tumataas ang demand. Ang panahon at okasyon ay mga salik na nakaapekto sa demand. Kapag may special na okasyon, tumataas ang demand. Paano ito maresolba? Maaring mag-imbak ng mas maraming produkto bago ang okasyon o magtaas ng presyo upang makontrol ang demand. Paano naman po ang presyo ng mga sangkap sa pagtatanim? Kapag tumaas ang presyo ng pataba at tubig, tumataas din ang gastos sa pagtatanim. Kaya't tumataas ang presyo ng prutas. Ang gastos sa produksyon ay isa pang salik na nakakaapekto sa supply. Kapag tumaas ang gastos, bumababa ang supply. Paano ito maresolba? Maaring maghanap ng mas murang alternatibo o mag-innovate ng mas epektibong paraan ng pagtatanim. Maraming salamat po, Aling Nena. Marami akong natutunan. Walang anuman, Mang Juan. Sana'y makatulong ito sa iyong pag-unawa sa economics. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa mga salik na nakakaapekto sa supply at demand at kung paano ito maresolba. Sana'y may natutunan kayo.